Warriors fans dismaya na kay GM Mike Dunleavy matapos ang pagpirma ni Klay at DeRozan sa ibang team at Charles Bassey tahimik pero may malaking role na paparating. Mukhang tuluyan nang nawawala ang pag-asa ng ilang Warriors fans na magkaroon pa ng malaking signing ang Golden State bago magsimula ang bagong season. Dalawa kasi ang pinaka-interesting na pangalan na natitira sa market, DeMar DeRozan at Klay Thompson. At ngayon, pareho nang wala sa table ang dalawang pangalan. Una, si Klay Thompson. Matapos ang buyout niya sa Dallas Mavericks, pinili ni Klay na sumali sa Miami Heat. Malaking factor dito ang championship aspirations ng Miami, plus bagay na bagay sa kanila ang shooting ni Klay. Kailangan ng Heat ng additional 3-point shooting para mas maging effective ang tandem ni Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo. At syempre, masakit ito para sa Warriors fans dahil matagal nang may idea ng isang Klay Curry reunion. Pero hindi yun nangyari at ilang oras lang pagkatapos nito, may isa pang malaking pangalan na nawala sa market. DeMar DeRozan to Denver Nuggets. Ang interesting dito, may pagkakataon sana ang Golden State na maging destination ni DeRozan. Sa Warriors, malamang magiging isa siya sa primary scorer sa likod ni Steph Curry. Lalo na ngayon na hindi pa malinaw kung kailan makakabalik ng full strength si Jimmy Butler mula sa ACL injury. At dito talaga pwedeng magalit ang fans kay Mike Dunleavy Jr. dahil ang tanong, bakit hindi mas naging aggressive ang Warriors kay DeRozan? Sa isang banda, madaling intindihin kung bakit hindi nila pinilit. Si DeRozan ay isang elite mid-range scorer at isolation player, pero hindi siya consistent 3-point shooter. At kung Warriors basketball ang pag-uusapan, malaking bagay ang spacing. Kapag nasa court si DeRozan, kailangan mong bigyan siya ng bola para makapag-create. Hindi siya katulad ni Klay na pwedeng nasa corner at biglang umatake sa closeout o tumira ng 3. Pero may malaking advantage si DeRozan, scoring. Sa kasalukuyang situation ng Warriors, malaking problema iyon. Dahil bukod kay Steph Curry, sino ba ang siguradong makakapagbigay sa kanila ng 20 plus points consistently? Si Jimmy Butler sana, pero may injury concern at kung hindi pa siya available sa simula ng season, kailangan talaga ng Warriors ng additional scoring. Kaya, theoretically, malaking tulong sana si DeRozan. Pero mukhang iba ang direction ng front office. Parang tinatanggap na nila na ang 2026-27 season ay magiging isang gap year. Hindi ibig sabihin na susuko na sila. Ang ibig sabihin, hindi nila pipilitin ng isang short-term move kung hindi ito swak sa long-term plan. At dito papasok ang mga young players. Malaking expectation ngayon kay Yaxel Lendeborg. Malaking expectation din kay Brandon Podziemski na gumawa ng malaking step forward. Dahil kung hindi sila makakakuha ng veteran scorer, kailangan manggaling sa development ang improvement ng Warriors. Kaya ngayon nasa development mode na talaga ang Warriors. Ang challenge para kay Steve Kerr at sa coaching staff ay kung paano nila mapapalabas ang maximum potential ng young players habang hinihintay ang pagbabalik ni Jimmy Butler. At syempre, habang nandyan pa si Steph Curry, hindi mo rin pwedeng basta sabihing rebuild na. Kaya ang Warriors ngayon ay nasa isang napakakakaibang situation. Hindi pa sila ready mag-rebuild. Pero hindi rin sila mukhang ready para maging championship contender. At iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng bawat maliit na move nila mula ngayon. At ngayon, isa sa mga players na hindi masyadong napag-uusapan sa Warriors roster ngayon pero pwedeng magkaroon ng mas malaking role ngayong season ay si Charles Bassey. At kung sakaling magkaroon ng problema sa health ni na Al Horford o Kristaps Porzingis, baka biglang maging napakahalaga ni Bassey sa Golden State. Si Bassey ang projected na third string center. Pero wag nating maliitin ang role na yon. Dahil sa edad ni na Horford at Porzingis, hindi realistic na asahan na pareho silang maglalaro ng heavy minutes sa buong regular season. Posibleng i-manage ang kanilang minutes. Posibleng may games na isa sa kanila ang hindi maglaro. At lalo na sa back-to-back games, maaaring hatiin ng Warriors ang workload ng dalawang veteran big men. Dito papasok si Bassey. Noong nakaraang season, 5 games lang ang nilaro niya para sa Golden State. Pero nagpakita siya ng energy sa bench, kasama ang 10.6 points at 7.2 rebounds per game sa maliit na sample size. Obviously, hindi ibig sabihin na dapat nating asahan na mauulit niya yung buong season. Pero ipinakita niya kung ano ang pwede niyang dalhin sa Warriors. Physicality, rebounding at energy. At iyon mismo ang kailangan ng isang team kapag nagpapahinga ang starting center. Hindi siya yung player na bibigyan mo ng bola para gumawa ng isolation play. Pero kung kailangan mo ng player na lalaban sa rebounds, magsaset ng screens, magprotect ng paint at magbibigay ng physical presence, may value si Bassey. At may isa pang dahilan kung bakit interesting ang season na ito para sa kanya. Audition ito para sa buong NBA. 5 taon na siya sa liga at nakapaglaro na para sa maraming organizations. Ibig sabihin, wala pa siyang permanenteng role na talagang napanghahawakan. At ayon sa situation ng kanyang kontrata,
Maliit lamang ang guaranteed portion nito, kaya hindi lang Warriors rotation spot ang ipinaglalaban niya. Future NBA contract ang ipinaglalaban niya. Kaya habang lahat ng mata ay nasa Steph Curry, Jimmy Butler, Porzingis, Horford at Yaxel Lendeborg, may isang underrated storyline na dapat bantayan, Charles Bassey. Dahil sa isang team na hindi gumawa ng malaking splash ngayong off-season, minsan hindi superstar ang magiging surprise factor. Baka manggaling ito sa isang player na halos hindi napapansin ngayon. At yan ang mahalagang balita ngayong araw. Like, subscribe at i-click ang notification bell. Peace out!